Habang tumatagal ay lalong umiinit ang issue sa pagitan ng dalawang magkapatid na Marcos. Noon pa man ay alam na ni Amy ang nangyari sa kanilang pamilya, ang pangit na nakaraan. Na sumira sa kanila ang korupsyon na gusto niyang linisin ang pangalan ng kanilang pamilya. Na binigyan pa sila ng isa pang pagkakataon upang gawin ito sa pamamagitan ng kaniyang kapatid na si BBM na ngayon ay presidente na. Sa simula pa lang ng pag-upo nito ay mapapansin mo na bakit tinanggal nito ang harang na isang bantay laban sa korupsyon na tumutugis sa mga korap ng mga politiko sa gobyerno, ang PACC o Presidential Anti-Corruption Commission. Ang PACC po ay napakaliit na opisina, napakaliit ng kapangyarihan, pero ang puso para lumaban sa korupsyon sa pangunguna ng Pangulong Duterte, buwis buhay po kami noon. Kaya ang lahat po ng government official noon talagang takot mahuli sa korupsyon. Ngayon, tinanggal po nila yan at ang una pong ginawa ng Pangulong Marcos, EO1, Executive Order Number 1, alisin ang PACC. Ang tanging opisina na nilikha para labanan ang korupsyon sa gobyerno. 3 years later, ngayon nakikita natin, lahat po ng mga programang inilagay ng Pangulong Duterte noon laban sa droga, korupsyon, red tape, kriminalidad, na kanilang inalis or binago ang humahabol sa kanila ngayon. Ngayon, anong issue ngayon? Korupsyon na naman. Droga na naman. Kriminalidad na naman. Yan. Insurgents. Lahat nagbalikan. Dati, sabi nga ni General Esperon, paubos na ang mga komunista. Ngayon, buhay na naman ang mga komunista. Sino ang nagpapa-impeach kay VP Sara? Anak Pawis, anak bayan, lahat ng anak ng bawal magmura. Na nagpapakita ng dahilan na may gagawin ito. Na ngayon ay nangyayari na ang hindi magandang resulta nito ang pagbabalik ng mga korap na politiko na isa ang kanilang pamilya sa nasasangkot sa isyong ito. Sa malaking corruption ng flood control scam na ang pamilya nila ang nagpapakita ng dahilan upang sirain ang kanilang pangalan na ang paratang ay nagkakatotoo. Sa nakalipas na panahon, ang pagbabalik ng mga Marcos sa kapangyarihan ay nabalot ng sari-saring issue tungkol sa korupsyon, na inakala ni Amy Marcos gagaling na ang sugat sa nakaraan sa kanilang pamilya, pero lalong pinasama ang tingin nito sa taong bayan na ngayon kapatid niya ang nasa kapangyarihan. Na isa si Amy sa bumabangga sa administrasyon ng sarili niyang kapatid sa mali nitong pagpapatakbo, na ang taong bayan mismo ang pinahihirapan at ang mga politiko ang yumayaman at pananamantala sa kapangyarihan. Ngayon ay isa na siya sa pinakamainit sa mata ng administrasyon na binubulgar niya ang kanyang nalalaman. Kahit kapatid, pamangkin at pinsan nito ay binubulgar nito sa korupsyon dahil kung hindi niya gagawin ito at hindi siya magsasalita kahit hindi siya kasama sa ginawa ng kanyang mga kamag-anak, ay kasama siya sa isusumpa ng taong bayan, ay wala nang magtitiwala sa mga Marcos sa kanilang pagpapatakbo. Ang pag-ubos ng pera ng taong bayan sa kanilang kagagawan na hindi mapagkakaila kung bakit magulo at naghihirap ngayon ang taong bayan dahil sa politika at kapangyarihan ang hangarin ng mga ito. At hindi ang problema ng bansa, eto panoorin nyo. Senator, marami nagtatanong dito, with the more independent Senate leadership now, tuloy na ba talaga ang flood control investigation? Kasi maraming galit na galit sa flood control. Sabi, 1 trillion ba ang nabuhos dyan sa walang nangyaring flood control? Sa tingin niya, tutuloy talaga yan? Yes, inaasahan ko na yan talaga ay tututukan. Pagkat hindi matapos-tapos yung topic na yan at hanggang ngayon, wala pa rin mga mastermind na nahuhuli. Hindi naman tama siguro yon. Kaya kinakailangan talagang pursigihin natin kung sino man abutan yan, kung kamag-anak ko, pinsan buo ko, kapatid ko, pamangkin ko, sorry na lang, wala tayong magawa. Talagang sundan yung ebidensya. Sana mapatawag na sina Sergeant Gutesa, yung 18 Marines, si Trigib, sina Martin Romualdez. Kailangan tawagan na makapagsalita sila para sa kanila rin yun, para maipagtanggol nila yung sarili nila kung sakasakali. Kaya't eto nga, yun ang gusto namin talaga mangyari. Pero ang problema kasi, first time yata ito, nagarapalan ang pakikialam ng ehekutibo sa legislative.
Kung babalikan natin yung aral natin sa social studies, maliliit pa tayo, elementary pa lang tayo, Separation. 3 separate, distinct, and independent branches of government that remain co-equal. Yun ang turo sa atin eh. Ano nangyari dito? Pinapakialaman kung sino-sino, pati yung justice, pinapakialaman rin at sinisita pag hindi gusto yung hatol. Nagiging labo-labo na ito eh. Hindi pwede yung ganyan. Kailangan respetuhin natin yung saligang batas. Kung hindi kandidato ng ehekutibo ang nanalo bilang Senate President, ditiisin natin, makisama tayo, ganyan talaga. Ganyan talaga. At wag naman pakialaman yung ating justice na inuyurakan na sa pagkilala ng ICC. Yan ang problema. Para namang sinabi na failed state, inamin na natin, hindi natin kaya mamuno sa sariling bansa. Ano ba naman yun? Meron pa naman mga korte sa Pilipinas, kompleto pa naman ang mga abogadong magagaling at maayos naman ang pagsunod sa batas kung bibigyan lang ng pagkakataon.